Hindi makatulog sa gabi, nag-text sa Cold Goddess. Kung talagang ayaw mo sa akin, pwedeng ipakilala mo na lang ako sa kaibigan mo. Pero ang Cold Goddess na sobrang kuripot sa salita dati, ngayon ay binombahan ako ng mga text. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Hindi kita pinakitaan ng ebis kahapon dahil sa tingin ko masyado tayong mabilis. Kung gusto mo talaga, ipapakita ko na ngayon. Baby, mali ako. Huhu, please, reply ka naman sa akin. Pagkatapos matalo sa laro, sinabi ni Xiaohao na habulin ko si Anxiu. Kung kaya mong makuha si Anxiu, hindi mo lang kailangang maghugas ng paa ko ng 1 buwan, dagdag ko pa ang 1 buwang milk tea. Si Anxiu ay sikat na Cold Goddess sa eskwela. Sa oras na ito, hawak ko ang 10 piso na napulot ko sa daan, at hinila ko ang isang magandang babae sa harap. Classmate, nahulog ang pera mo. Lumingon ang magandang babae at tiningnan ako. Hindi ito pera ko. Siyempre alam ko na hindi kanya ang pera dahil pera ko ito. Para makausap si Anxiu, nag-search ako ng tips online. Isang sikat na sagot, kumuha ng 10 piso. Itanong kung sa kanya ba nahulog pagkatapos mag-shopping sa grocery, sadyang bibili ng marami. Mag-add sa WeChat at ipatransfer ang pera sa'yo. Ngayon hinihila ko ang manggas ni Anxiu. Gamit ang kahiyahiyang dahilan, sinubukan makipag-usap. Sadyang inayos ko ang buhok ko. Sabi nila, ang napulot na pera ay dapat gamitin agad. Dahil hindi ito pera mo. Kaya't hati tayo. Baka gusto mong manlibre ako ng pagkain. Bago pa ako matapos. May isang matangkad at payat na babae na sumugod, niyakap ang balikat ni Anxiu. Anong hati tayo? May parte ba ako? Inalis ni Anxiu ang kamay ni Liuruyan, malamig ang tingin. Wala ka bang ibang gagawin? Tiningnan ako ni Bainingbing, parang malamig na niebe ang mga mata. Mukhang may pag-ibig na dumating, hindi na kita abalahin. Pag-alis ni Bainingbing, nakatayo ako roon ng medyo nahihiya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko tanga ako. Paano may gumagamit ng ganitong kahanga-hangang paraan? Upang makipagkilala, iniisip ko kung dapat na lang umalis. Kahit 1 buwan na maghugas ng paa, okay lang. Biglang may kumuha ng 10 piso sa kamay ko. Tara na, walang ekspresyon sa mukha ni Anxiu. Bibili na ako ng kape. Sumunod ako ng nanginginig sa takot papunta sa coffee shop. Tinanong muna ako ni Anxiu kung anong gusto kong inumin. Mabilis akong sumagot kung ano sayo, yun na. Lumingon si Anxiu sa tindera at sinabi, 2 latte. Hindi naman sapat ang 10 piso para sa 2 latte. Kinuha ko ang phone habang nag-a-add ng order. Nag-add ako sa WeChat. Sisendan kita ng pera mamaya. Pagbalik sa dorm, ikinwento ko ng maikli ang nangyari ngayon. Pagkatapos makinig, tinapik ni Xiaohao ang balikat ko. Maganda naman na, at least pumayag siyang uminom ng kape kasama ka. Baka talagang makuha mo siya. Pagkatapos, inilipat ko ang pera. Salamat sa kape ngayon. Maya-maya pa bago siya sumagot. Walang anuman. Hindi rin niya tinanggap ang pera. Tiningnan ko ang 2 salitang iyon sa chat. Talagang Cold Goddess nga. Nagpahanap ako ng schedule ni Anxiu. Natuklasan ko na may 1 beses kaming magkasamang klase sa 1 linggo, at 1 umaga ay may klase si Anxiu. Wala akong klase sa oras na yon. Pwede akong sumama sa kanya sa klase. Kaya naman maaga akong gumising at nag-ayos. Puting damit at itim na kurbata. Sobrang pogi, di ba? Handa na lahat, si Anxiu na lang ang kulang. Pumasok ako ng maaga sa klase. Nakita ko si Anxiu na umupo. Noong lalapit na ako, may lalaking naupo sa tabi niya. Ano, hindi ba single si Anxiu? Anong nangyayari? Uminit ang utak ko. Kaya umupo ako sa kabilang tabi ni Anxiu. Nag-uusap ang dalawa nang maupo ako. Sabay silang lumingon sa akin. Wala na akong pakialam kung nakakahiya, natatakot lang ako na baka maagaw si Anxiu ng iba. Ang lalaki ay may kulot na gintong buhok at salamin na may gintong frame. Totoong modelo ng gwapo. Sabay silang lumingon, tiningnan ako nang hindi makapaniwala. Umiti ako at tinanong si Anxiu. Kahapon tratado mo ako ng kape. Hindi pa kita na isasalamat ng maayos. Pagkatapos ng klase, libre kita ng pagkain. Sinukat ako ni Jiboda, at pabalik-balik ang tingin sa pagitan namin ni Anxiu. Tila may naintindihan siya. Sinabi niya kay Anxiu, may gagawin pa ako sa samahan. Mauuna na ako. Tumango si Anxiu. Pag-alis ni Jiboda, may kakaibang tensyon sa hangin. Inulit ko ang sinabi ko. Nakatungo si Anxiu, tila nag-isip pagkatapos ay tumingin sa akin. Pormal ang tono, may gagawin pa ako mamaya. Wala yatang oras. Narinig ko yon at alam ko na tinatanggihan ako ni Anxiu ng hindi direkta. Sige, mukhang hindi nga madaling makuha ang isang diyosa. Pagkatapos ng klase, mabilis na nag-ayos si Anxiu. Wala man lang dagdag na tingin sa akin, lumabas siya ng silid. Medyo nalito ako. Grabe naman, parang halimaw ako. Nawalan ako ng pag-asa. Mag-isa akong pumunta sa kantina. Umupo ako sa isang lugar para kumain, nang marinig ko ang isang boses na tumatawag sa aking pangalan, Yefeng. Tumingin ako sa taas at ito nga si Liuruyan. Mula ulo hanggang paa ay tiningnan niya ako.
May kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Yefeng, 3 buwan na yata tayong hindi nagkita. Ayaw ko siyang pansinin. Nanahimik ako dahil 3 buwan na ang nakalipas mula nang makipaghiwalay kami. Walang hiya siyang umiti. Ay, pwede naman tayong maging magkaibigan kahit hiwalay na, di ba? Bago pa ako makapagsalita, narinig ko na naman siyang nagsasalita, Yefeng. Sa totoo lang, hindi pa rin kita makalimutan. Napagtanto ko na ang taong minamahal ko ay ikaw lang palagi. Kung pwede sana tayong Hindi ko na talaga kaya ang mga salitang ito, ang kapal naman ng mukha mo. Liu Ruyan, noong kasama mo ako, sabay kang may relasyon sa 2 lalaki. Ngayon lumapit ka sa akin, iniwan ka na ba ng mga didi mo? Tumayo ako para umalis, pero nang nakatayo na ako, hinarangan ako ni Liu Ruyan. Nakita ko na susubukan niya akong hawakan, ngunit isang kamay na may malinaw na mga buto ang pumigil sa kanyang galaw. Parang bakal na pang-ipit ang pagkakahawak sa kanyang pulso. Malamig at malayo ang tingin ni Anshio, marahas niyang tiningnan ang mukha ni Liu Ruyan. Isang hakbang ang itinulak niya si Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay yumakap sa kanyang kamay, ang mukha ay namimilipit. Tignan mo nang mabuti, payo ko sa'yo, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Kung patuloy mo siyang asarin, kawawa ka. Ang boses niya ay mahina at matatag, mayroong natural na kapangyarihan. Nang makita na ang mga tao sa kantina ay tumingin sa kanila at may mga bulong-bulungan, si Liu Ruyan ay nahihiya. Nang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, nagmumura siyang umalis. Lumingon si Anshio. Tumigil ang kanyang mga mata sa akin, ang boses ay medyo nagmamadali, okay ka lang ba? Natigilan ako, hindi ko inaasahan na tutulungan ako ni Anshio, dahil pakiramdam ko hindi niya ako gusto. Umiling ako, sinabing okay lang ako. Medyo nagtataka lang ako kung bakit narito si Anshio. Dahil kanina lang ay niyaya ko siyang kumain, hindi ba sinabi niyang may gagawin pa siya? Tanong ko nang naguguluhan kay Anshio. Nagawa mo na ba ang iyong gagawin? May kasalanan ang tingin ni Anshio sa akin, at medyo tuyo ang paliwanag niya. Tapos na. Dahil sa gulo, wala na rin akong gana kumain. Iniisip ko na lang na bumalik na lang sa dorm, tara, ihatid kita sa labas para kumain. Hinawakan ni Anshio ang aking kamay. At nauna siyang naglakad. Medyo nagulat ako, pero sinundan ko pa rin ang kanyang mga yapak. Dinala ako ni Anshio sa isang simple at maaliwalas na maliit na restaurant. Pumili ako ng isang matamis at maasim na tadyang. Matapos ng ilang putahe na pinili ni Anshio, ibinalik niya ang menu sa waiter. Kahit na ito ay isang restaurant. Walang ibang tao sa loob. Mukhang hindi masyadong maunlad ang negosyo ng lugar na ito. Noong gusto kong kumain dito, wala itong bukas. Matagal ko nang narinig na mayaman ang pamilya ni Anshio, totoo pala. Nang dumating ang mga putahe, sumubok ako ng isang subo. Hindi ko inaasahan na kahit mukhang simple ang restaurant. Ang sarap pala ng pagkain dito. Dahil sa sarap, nawala agad ang aking inip. Napansin ko na sobra akong naaliw sa pagkain, at naramdaman ko ang katahimikan sa pagitan namin ni Anshio. Kaya muli akong nagpasalamat. Salamat talaga kanina. Ngumiti si Anshio, hindi sumagot. Habang umiinom ng sabaw, narinig ko si Anshio na biglang nagtanong, ano ang relasyon mo sa kanya? Si Liu Ruyan ba? Ex-girlfriend. Sa totoo lang siya pa ang una kong kasintahan. Pero hindi ko inaasahan na noong kasama ko siya sa labas ng paaralan. May 2 pa siyang ibang kasintahan. Napangiti si Anshio, mukhang hindi maganda ang panlasa mo. Hindi ako nagalit sa kanyang sinabi, dahil ang magustuhan si Liu Ruyan ay talagang hindi magandang panlasa. Sumimsim ako at nagsalita ng matapang, sa totoo lang, ngayon ay gusto kita. Natigilan ang kamay ni Anshio na nagbabalat ng hipon, kaya ngayon ay nililigawan mo ako. Tumango ako. May niligawan ka na ba dati? Umiling ako, wala pa. Dati kay Baining Bin. Nagkataon lang na nagkasama kami. Paano mo ba ako liligawan? Turuan mo pa ako. Parang nag-isip siya, hindi naman masama. Hindi talaga ako marunong manligaw. Dati hindi pa ako nagkakasintahan. Inilapit ni Anshio ang platong may inihandang hipon. Sa aking harapan, medyo nahiya ako nang makita ko siyang nagbabalat ng matagal. Hindi ko inaasahan na para sa akin pala yon. Magalang akong nag-atubili, hindi na Ako na lang. Sigurado ka bang kaya mo? Tiningnan niya ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang aking mga malamya na kamay at sa prinsipyong hindi mag-aksaya, inubos ko ang lahat ng hipon. Si Anshio ay talagang mabuting tao. Ang mabuting tao na si Anshio ay masayang-masaya, parang maganda ang kanyang kalooban. Sinamahan ako ni Anshio pabalik ng dormitoryo. Pagdating namin, biglang sumigaw ang roommate ko. Baliw ka, sikat ka na. Kasama mo si Anshio. May pinadalang link ang roommate kong si Shai Hao. Pag-open ko, nasa campus confession wall ng Bida University. Puno ng mga litrato ang screen ng phone ko. Nakatayo ako sa likod ni Anshio, seryoso ang mukha niyang humarap sa akin. Malamig ang titig niya. Si Liu Ruyan naman, nakayakap ang braso, parang gusto manlait pero hindi magawa. Iyon ba ang eksena sa cafeteria kanina? Kung hindi dahil sa litratong iyon, hindi ko malalaman.
Galit na galit pala si Anshio noon. Ewan ko kung sinong nag-upload ng litrato sa confession wall. Iba-iba ang komento sa baba. Umiyak, iniligtas ng prinsipe ang dalaga, gusto ko to. Biro mo, kailan pa siya nagkaroon ng boyfriend? Hindi ko alam. Nandyan ako sa eksena. Ang gwapo talaga ng lalaking ito. Si Shai Hao, parang excited at usisero, gusto ko na siyang sapakin. Bakit ka masyadong masaya? Kapag naging kami ni Anshio, bibili ka ng isang buwang milk tea para sa akin, di ba? Nagtanong ako bigla. Si Shai Hao may pagka-misteryoso. Sabi nga nila, mas mabuti pang gibain ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Kung matutulungan ko kayong dalawa, isang buwang milk tea lang yan. Iisipin ko na lang na advance na abuloy. Kapag nagpakasal kayo, bigyan mo ako ng maraming souvenir. In-encourage ako ni Shai Hao. Mula bata, magaling na akong manghula ng mga couple. Noong pagsasanay militar, matagal ko na kayong gustong ipag-merge. Medyo naguluhan ako. Anong ibig mong sabihin, litrato namin ni Anshio? Matagal ko nang gustong ituloy ang inyong dalawa. Medyo naguguluhan ako, ano ang ibig sabihin ng larawan ko at ni Anshio? Yung litrato noong nahilo ka sa low blood sugar at binuhat ka ni Anshio papuntang klinik. Naalala ko noong unang taon ko sa military training. Dahil hindi ako kumain ng agahan, nahimatay ako sa field. Sa kalituhan. Alam ko lang na may babaeng nagbuhat sa akin papuntang klinik. Hindi ko alam kung paano niya nagawa. Paggising ko, nakita ko si Liruyan. Akala ko siya ang nagligtas sa akin. Noon, hinahabol din ako ni Liruyan, kaya nagustuhan ko siya. Natural lang na naging kami. Pero wala pang isang buwan, nalaman kong may 3 siyang ibang boyfriend. Nag-away kami at naghiwalay. Ngayon, naisip ko na ang katawan ni Liruyan, kahit mamasyal lang kasama ako ay hingalin na. Paano niya ako mabubuhat mula field hanggang klinik? Hindi pala si Liruyan ang taong iyon. Si Anshio pala. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Marami siyang ginawa para sa akin. Pero ginamit ko siya sa taya. Binuksan ko ang chat namin ni Anshio at nakatulala. Iniisip kung dapat ba akong magpaliwanag. Pero nang matauhan ako, napansin kong hindi sinasadyang. Nakapagpadala ako ng sticker kay Anshio. Yung sticker ng asong may laway na nakatingin sa katawan ng tao. Gusto ko itong bawiin pero lampas 2 minuto na. Matagal bago siya nag-reply ng uha. Yefeng, samahan mo ako sa court manood ng tennis. Pagpasok ng roommate ko, hinawakan na niya ang braso ko para hilahin palabas. Nalulunod ako sa kahihiyan kanina, umiling na parang alon. Ayokong pumunta. Sumigaw ang roommate ko sa tenga ko. Balita ko, maganda raw ang pangangatawan ng tennis team. Makikita mo ang manly lines. Sa court, itinuro ng roommate ko ang isa. Magandang babae na naglalaro ng tennis. Nakita mo ba? Si Bai Mingbin, captain ng basketball team. Ang ganda ng katawan. Sinundan ko ang direksyon ng kanyang daliri. Hindi ba roommate ni Anshio yon? Gusto mo siya? Tanong ko sa roommate ko. Medyo lang. Kung matutulungan mo akong makuha ang wechat niya, maghuhugas ako ng paa mo. Anong hugas ng paa? Ikaw na ang magulang ko. Naisip ko ang nangyari. Malamang masama na ang tingin sa akin ni Anshio. Wala nang pakialam, pinadalhan ko siya ng mensahe. Kung ayaw mo talaga sa akin, pwede mo bang ipakilala ang best friend mo? Promise hindi na kita abalahin. Para kay Anshio, kung hindi siya ma-achieve, maaari kong makuha ang wechat ni Bai Mingbin. Hindi na kailangan maghugas ng paa. Kung ma-achieve ko, magkakaroon ako ng nobya. Biglang nag-reply siya. Sino naman ang gusto mo ngayon? O may nagawa ba akong hindi tama? Hindi kita pinapakita kanina dahil sa tingin ko, masyado itong mabilis. Kung gusto mo talaga, pwede kitang pakitaan. Pasensya na, okay. Manly lines, please. Lalapit kita, pwede ring hawakan. Hindi, ito ang roommate ko. Gusto niya ang wechat ni Liruyan. Tahimik siya ng matagal, tapos nag-reply ng isang, uha, na may pagkamayabang. At sa oras na yon, nang tingnan ko ang uha na yon, may iba akong naramdaman. Gusto ko sana magtanong kay Anshio. Tungkol sa confession wall, bigla siyang nagpadala ng mensahe. Bukas ng hapon. May tennis game ako. Pupunta ka ba? Nag-isip ako. Ang presensya ni Anshio ay talagang kitang-kita sa dami ng tao. Pagbaba ni Anshio sa court, dumagsa ang maraming lalaki para magbigay ng tubig at tuwalya. Tahimik kong pinagmasdan ang sarili kong mineral water. Mukhang hindi ko na ba maibibigay ang tubig ko ngayong araw na ito. Biglang may isang kamay na kitang-kita ang mga kasukasuan na umabot sa harapan ko. Pwedeng pahiram ng tubig mo. Bakit biglang lumapit si Anshio para humingi ng tubig sa akin? Nang hindi ako gumalaw, nagtaas ng kilay si Anshio. Hindi para sa akin. May kaunting pagkarodante sa kanyang mukha. Agad kong binuksan ang tubig at inilapit ang bote sa kanyang labi. Hinawakan ni Anshio ang kamay ko. Umangat baba ang kanyang lalagukan, isang iglap ay nawala ang kalahating bote. Nasunog ang pisngi ko sa pagtingin. Narinig ko pa ang mga lalaki sa tabi na nagbubulungan, hindi ba ito yung lalaki sa confession wall?
Sinabi ko na nga ba na may boyfriend si Anshio? Ibinigay ni Anshio ang natitirang bote sa akin, hintayin mo lang ako sandali, may kalahati pa eh. Tumango ako, anong klaseng pakiramdam ito na parang girlfriend na naghihintay sa kanyang boyfriend. Umupo ako sa upuan ng manonood, pinanood si Anshio na naglalaro ng basketball. Noong nag-shoot siya, nakita ang isang bahagi ng kanyang baywang sa ilalim ng damit, muling nagdulot ng mga hiyawan. Noon pa man, si Anshio at ako ay nasa isang high school, magaling na siya maglaro ng tennis noon, katulad ngayon. Maraming lalaki ang may gusto sa kanya, tuwing dadaan siya sa klase namin, nagkakaroon ng mga hiyawan. Minsan ako'y sumisilip sa kanya mula sa karamihan, noon, malamang ay hindi niya ako kilala. Pagkatapos ng laro, lumapit ako at ibinigay ang tuwalya at ang natitirang kalahating bote ng tubig. Sa kanya, isang pamilyar na babae ang lumapit at sumalo kay Anshio. Magkasama na kayo agad, tanong ni Baining Bin kay Anshio, kailan pa kayo nagkasama? Umiling si Anshio, hinahabol pa niya ako, hindi pa. Bakit ang yabang ng itsura mo? Tumawa si Baining Bin, ikaw, kapag dumating na ang tadhana, pahalagahan mo agad. Hindi na kita abalahin sa date mo. Nagpalit ng damit si Anshio noong nagpahinga, lumabas na nakasuot ng simpleng puting shirt, maputi ang balat, may isang taling luha sa gilid ng mata. Napalunok ako ng laway. Noong mga oras na yon, bigla siyang nagtanong, may nagbigay sa akin ng 2 tiket sa sign. Sayang naman kung itatapon, may oras ka ba? Tumango ako. Ito ay isang pelikulang tungkol sa kabataan sa eskwelahan, kwento ng lihim na pag-ibig ng bida at pangunahing babae, pagdaan sa maraming pagsubok at hindi pagkakaintindihan. Hanggang sa magkatuluyan, noong nagkahiwalay ang bida at pangunahing babae, hindi ko sinasadyang tumingin kay Anshio. Hindi ko inaasahan na mapadpad ako sa isang pares ng itim na mata na parang binudburan ng tinta, may mga komplikadong emosyon na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung gaano nakatagal niya akong tinitingnan, bigla akong nagpasalamat na madilim ang sinehan para matakpan ang namumula kong mukha. Pagkatapos ng scene, medyo madilim na ang paligid, sinamahan ako ni Anshio pabalik sa dormitoryo. Sa ilalim ng gusali ng mga lalaki, maraming magkasintahan ang nagpapaalam at nagkakayakap, gusto ko nang umalis agad. Nagbigay si Anshio ng isang regalo sa akin, ito ay pambawi, para sa tubig kaninang hapon. Nang makita ko ang packaging, hindi ito mura, mabilis akong umiling at tumanggi. Ipinasok ni Anshio ang regalo sa kamay ko. Hindi na ito maibabalik, kung ayaw mo, pwede mo itong itapon. Wala na akong dahilan para tumanggi. Tinanggap ko na lang. Salamat. Sa loob ng regalo ay isang kumikinang na kwintas. Nag-search ako ng presyo, 30,000. Sige, probinsyano ako, hindi ko maintindihan ang mundo ng mayayaman. Kinabukasan ng umaga, wala akong klase. Nagpasya akong puntahan si Anshio, dala ko ang relo na binigay niya sa akin noong isang araw. Hindi ko masabi. Iba talaga ang 30,000 relo, pagkasuot ko, bigla kong naramdaman ang sarili ko na mayaman. Pagdating sa pintuan ng classroom, tumayo si Anshio at kumaway sa akin, isang upuan sa tabi ng bintana para sa dalawa. Maaaring boring ang klase na ito. Wala yon dahil sumama ako sa'yo. Pagkasabi ko niyan, dumating si Jiboda sa pintuan para hanapin si Anshio. Tumingin ako sa bintana, nag-usat sila ng ilang sandali, parang pumayag si Anshio sa isang bagay kay Jiboda. Umiti si Jiboda, sa wakas ay nagpaalam. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-isip. Pakiramdam ko bago umalis si Jiboda, sinasadya niya akong tingnan. Hindi. Ano ba talaga ang relasyon nila? Hindi ako makapagtanong ng diretsyo. Sinabi sa akin ni Shaihaw na si Anshio at Jiboda ay matagal nang magkaibigan, magkakilala ang kanilang mga magulang. At saka may isa pang bagay. Sumali si Anshio sa photography club, gusto mo ring sumali. Nakahiga ako sa kama. Nagulo ang isip ko, sige, hindi naman ako marunong sa photography. Ang galing ng presidente ng club. Akala ko mawawala na ang club namin, pero marami na pala ngayon, dahil mayroon kaming si Anshio na tatak. Hindi na kailangan mag-alala na walang susunod. Dati pinipilit namin siya, pero ayaw niyang pumunta, ngunit noong kumilos si Presidente J. Dumating siya agad. Sabi nila, magkaibigan ang kanilang pamilya, magkaibigan sila mula pagkabata. Parang magkasintahan sila. Ibinigay ko ang relo, medyo malungkot ang pakiramdam ko. Ikaw din pala ay magpapapicture. Tumunog ang boses ni Anshio sa harapan ko, ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin sa akin. Itinaas ko ang aking ulo at nakita ko rin si Jiboda sa tabi, iminulat ko ang aking bibig. Bigla kong hindi masabi ang mga salitang tulad ng, dahil nandito ka, kaya ako dumating. Bigla akong naging interesado sa fotografiya, kaya pumunta akong tingnan. Nang makita kong may sasabihin pa si Anshio, bigla akong nagsalita, may kailangan pa akong gawin mamaya. Mauna na ako. Pagbalik ko sa dormitoryo, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Alam ko naman na hindi ito tama, dahil hindi naman talaga magkasama sina Anshio at Jiboda. Pero ang kakaibang pagka-insecure ay tunay na nagpanginig sa akin.
Binuksan ko ang aking cellphone. May dalawang hindi nabasang mensahe. Isa mula kay Anshio, ngayon ay mukhang hindi maganda ang iyong kutis. May problema ba? Ang isa ay mula kay Liruyan, Yefeng. Ilang araw na kitang iniisip, baka pwede tayong mag-schedule ng oras para magkita at mag-usap ng maayos. Sumagot ako kay Anshio, ayoko sa mga taong tulad mo, pakiusap sa susunod. Huwag ka nang lumapit sa akin. Tapos, itinapon ko ang cellphone at sumubsob sa kama upang matulog. Kinabukasan pagdating sa photography club, nakaupo si Jiboda sa pangunahing upuan, at si Anshio naman ay nasa kanang bahagi. Mukhang namumula ang mga mata ni Anshio, ngumiti ako sa kanya, ngunit siya ay walang emosyon. Hindi kaya siya ay may sakit sa mata. Baka dapat ko siyang alalahanin mamaya. Ang pagpili ng kasapi ng club ay nangangailangan ng bawat isa na magbigay ng isang photographic work. Habang iniisip ko kung paano lalapit kay Anshio, lumapit si Jiboda at sinabi sa akin ang ilang tips at paalala sa pagkuha ng larawan, at sa huli ay idinagdag, magaling ako sa fotografiya. Nang makita kong papalapit si Anshio, gusto kong lumapit upang magsalita, ngunit dumaan siya sa akin. Patungo kay Jiboda na nasa tabi ko. Isang simoy ng hangin ang dumaan, naiwan akong tulala. Biglang may sumigaw sa pinto, Yefeng, may naghahanap sa'yo. Hindi ko alam kung bakit si Liruyan ay pumunta sa photography club para sa akin. Yefeng, ang babaeng walang kwenta ay tulad ng dati na walang puso. Hindi ba sinabi ko na huwag kang lumapit sa akin? Si Liruyan ay tila natawa sa akin, hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na pumunta sa photography club? Ano? Kinabahan ako nang tingnan ang cellphone, ay. Kahapon pagbalik ko sa dormitoryo ay gusto ko lang matulog at napadpad ang mensahe. Kaya pala ganun si Anshio kanina na malamig. Ngayon ay dumaan si Anshio sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay malamig. Parang may bahid ng hinanakit. Gusto kong habulin si Anshio, ngunit hinawakan ako ni Bai Ningbing sa pulso. Nag-aalala ako at bigla kong inalis ang kanyang kamay. Kahapon ay hindi sinasadyang napadpad ang mensahe. Pakiusap, huwag mo na akong kontakin at huwag ka nang lumapit sa akin. Pagkatapos ay mabilis akong humabol kay Anshio. Naglakad ako ng ilang hakbang ngunit wala akong nakitang tao. Sino ba namang mabilis maglakad na ganito? Gusto kong tawagan ng cellphone. Nang biglang may boses mula sa likuran, hinahanap mo ba ako? Lumingon ako. Nakatayo si Anshio sa ilalim ng anino ng puno, ang kanyang mukha ay madilim. Tumakbo ako palapit sa kanya upang ipaliwanag. Ang mensahe kahapon ay hindi para sa'yo, hindi ko sinasadyang napadpad, pasensya na. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Anshio. Kanina dumating si Bai Ningbing sa akin, ito rin ay isang hindi pagkakaunawaan. Naipaliwanag ko na sa kanya at hindi na siya lalapit sa akin. Lalong nawalan ako ng tiwala sa aking sarili habang nagsasalita. Kaya ang sinabi mong manligaw sa akin, totoo pa ba? Biglang nagbago ang usapan. At hindi ako agad nakareaksyon. Tumango ako, syempre totoo. Ngayon ay pumapayag akong maging iyong kasintahan, pumapayag ka ba? Ano? Nang hindi ako nagsalita si Anshio, tila lalong dumilim ang kanyang mukha. At namula muli ang kanyang mga mata. Natakot ako na kung hindi ako magsasalita ay mawawasak siya, kaya mariin akong tumango. Pumapayag ako, mula nang malaman ko na si Anshio ang naghatid sa akin sa klinika. Nailipat ko na ang aking unang paghanga sa kanya. Si Anshio ay tila napahinga ng maluwag. Pwede mo ba akong yakapin? Tumango ako. Isang yakap na may amoy ng mint ang dumapo sa akin. Para akong nawala ng isang tibok ng puso, at sa pagkalito ay tila nakarinig ako ng mahinang buntong hininga. Dumating ang aking kaibigan, sa loob ng milk tea shop, masayang-masaya akong nagkukwento. Tungkol sa aking pag-ibig, medyo ilang araw pa lang kami, ako ang lumigaw sa kanya. Hindi ko inaasahan na magiging kami. Hindi na ako iinom ng milk tea, ang buwang ito ay may nag-sponsor na sa aking milk tea. Tiningnan ako ng aking kaibigan na parang wala akong halaga, sabay sabi, may picture ba? Pakita. Kinuha ko ang larawan ni Anshio at inilagay sa harap ng kaibigan, baka kilala mo pa siya. Dahil dati tayo ay, ang aking kaibigan ay umiinom noon ng milk tea, nang makita ang larawan ay muntik ng mabulunan. Agad kong kinuha ang cellphone, natatakot pa, alam kong maganda ang aking kasintahan. Hindi naman kailangang masyado kang ma-excite. Si Anshio ay 3 taon kang lihim na minahal noong high school. Ngayon ay ako naman ang nagulat. Nung high school, sumulat siya ng love letter sa'yo. Sabi nila nakita ka daw na itinapon yung love letter, at matagal siyang nalungkot. Naapektuhan pa yung laro. Si Anshio ay sumulat sa akin ng love letter. Kailan yon? Tandang-tanda ko noong high school, nakatanggap nga ako ng liham mula sa isang fan. Pero dahil sa impluensya ng internet noon, may nagbibiro, sinasabing nagbigay ng love letter sa maraming iba't ibang tao, at pinagkita sa parehong oras at lugar. Marami ang nauto. Nabasa ko sa liham na yon, 6:00 ng hapon. Magkita kami sa parke sa tabi ng lawa. May sasabihin akong mahalaga sa'yo. Akala ko binibiro lang ako.
Inisip ko na itapon na lang ang liham sa basurahan, at proud pa ako na hindi ako nauto. Hindi ko inaasahan na ang liham na yon ay galing kay Anshio. Tiningnan ko ang aking kaibigan at sumigaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Ito ay love letter na isinulat ni Anshio. Noong high school ka, halos mabaliw ka na sa pag-aaral. Nakita ko kung gaano kakabilis magtapon ng love letter. Akala ko iba ka sa mga tulad naming ordinaryo. Inisip ko rin ang sinabi ng kaibigan. Hindi mo ba naisip na maraming lalaki ang may gusto sa kanya? Bakit ikaw lang ang nakakalapit sa kanya at hayagang nanliligaw? Huwag mong tignan na napaka-standoffish niya. Pero sa totoo, tahimik kanyang pinapansin. So simula pa lang, ano ang ginawa ko sa harap niya? Nag-post ako sa Moments, ang ganda ng love handles ng nanay ko. Para kay Anshio lang nakikita. Anshio, bakit hindi ka pumunta sa photography club ngayon? Ano bang maganda sa love handles ng iba? Ngayon lang ako nag-ehersisyo. Kung gusto mong makakita, pagbibigyan kita at ipakita sa'yo. Hindi mo pa rin ako pinapansin. Love handles, malaking larawan. Pasensya na, mali ang naipadala. Pakiusap, lumayo ka sa akin. Sa litrato, kitang-kita ang itaas na bahagi ng katawan niya, manipis na baywang, maputing balat, malinaw ang mga kalamnan. Mukhang napakaganda ng pakiramdam kapag hinawakan. Inimbita ko si Anshio na lumabas. Sa ilalim ng puno, mahina ang hangin. Magandang lugar para mag-usap. Mukhang bagong ligo si Anshio, basa pa ang mga gilid ng buhok. Basang-basa. Pagdating ko, sumiksik siya sa tabi ko at umupo. Ipapakita ko sa'yo. Huwag kang tumingin sa iba, okay? Parang isang malungkot na tuta si Anshio, habang sinasabi ito, inilagay niya ang kamay ko sa ilalim ng kanyang damit. Pinalakas ko ang pagkakahawak. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Medyo naging malakas ang pagkilos. Isang mahinang ungol ang lumabas mula sa lalamunan ni Anshio, na mula ang leeg at tainga niya. Hinawakan ni Anshio ang kamay kong gusto pang bumaba, hinila ako para tumayo at humanap ng walang taong sulok. Sa ilalim ng madilim na ilaw, parang ako ang biktima na tinututukan. Niyakap ni Anshio ang buo kong katawan sa kanyang mga bisig. Hinawakan ng baba ko at itinaas, yumuko at hinalikan ako, at utos na ibuka ang bibig. Halos mawalan ako ng hininga sa halik, nang hina ang mga binti ko, saka lang dahan-dahang iniwan ni Anshio ang aking labi. Titingin ka pa ba sa mga pribadong larawan ng iba? Hindi na, sayo na lang. Narinig ko ang pigil na mahinang tawa mula sa itaas. Bago makipagkita sa mga magulang ni Anshio, sobrang kinakabahan ako. Hinimas ni Anshio ang ulo ko. Mababait naman ang mga magulang ko, huwag kang mag-alala. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Paano kung tulad sa Rie, bigyan ako ng nanay niya ng 5 milyon para iwan ang anak niya? Ano nang gagawin ko? Sa tanong ko, medyo nainis si Anshio. Ang pamilya namin ay medyo may kaya lang, hindi naman sobrang yaman gaya ng iniisip mo. Lumapit siya. Sa tabi niya ay may nakatayong isang tila mabait na tito. Sila na yata ang mga magulang ni Anshio. Magalang akong bumati, tito, tita, magandang araw po. Hinawakan ng ina ni Shen ang mukha ko, puno ng ngiti. Si Yefeng ba ito? Mas gwapo pa sa litrato. Dahan-dahang kumalma ang loob ko. Isinama ng ama ni Shen si Anshio sa kusina para magluto. Ang kasambahay namin ang nag-alok sa amin ng tsa. Ngayong dumating ka. Natutuwa ang tito mo, gusto niyang siya mismo ang magluto. Magaling siyang magluto. Kaya dapat kumain ka ng marami. Alam na namin noong high school pa si Shio, na may gusto siyang lalaki pero itinago niya sa akin. Hanggang ilang buwan lang ang nakalipas. Sa kanya sinabi sa akin na dadalhin niya para makilala namin. Doon ko lang nalaman na inabot siya ng maraming taon bago kanya napanligawan. Si Shio at ang tatay niya parehong tapat sa pag-ibig. Lumabas si Anshio mula sa kusina at umupo sa tabi ko. Ano nang pinag-uusapan niyo ni nanay? Tiningnan siya ng ina ni Shen. Isang saglit lang nawala. Takot ka na bang aapihin ko siya? Pinag-uusapan niyo na ba ang kasal niyo? Hinawakan ni Anshio ang kamay ko. Ang kasal ay dapat nakasentro kay Yefeng. Mula sa unang pag-aalala, naging puno ng mahinang kaligayahan ang puso ko ngayon. Sa araw ng kasal, ang mga abay ko ay ang aking mga kaibigan at si Shihao. Nang makita ni Shihao ang pabango para sa mga bisita, sobrang na-excite siya at napatigas. Ang pabango na ibinigay ko sa kanilang dalawa. 9 na pirasong gintong baras na tig-99 na gramo ang nakakalat sa lupa dahil bago ikasal si Anshio. Halos lahat ng kanyang ari-arian ay inilipat sa iyo, Yefeng. Ang kasal mo ngayong araw ay aking poprotektahan. Dumating din si Jiboda, medyo lasing na siya. At niyakap ako, bulong na sana'y maging masaya ka. Hindi ko tinanong kung ano ang nangyari kay Anshio. Mukhang komplikado ang ekspresyon ni Anshio. Mas mabuti nang hindi mo na malaman. Buksan ang pananaw ni Anshio. Unang beses kong napansin si Yefeng noong isang hapon pagkatapos ng klase. Madilim ang silid-aralan. Noong araw na yon, dahil sa sunod-sunod kong ginawang 5 set ng pagsusulit sa agham, medyo nahilo ang aking ulo. Nag-iisa akong nakahiga sa mesa, nanonood ng tanawin sa bintana.
Doon pumasok si Yefeng. May bitbit siyang asul na backpack. Estudyante, masama ba ang pakiramdam mo? Nang yumuko siya upang makipag-usap sa akin, naamoy ko ang mahinang bango. Pakiramdam ko'y lumiwanag agad. Ang aking nangangalit na utak, ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ako may sakit. Gusto ko lang magpahinga. Umiti siya, mabuti naman. Sabi sa ulat ng panahon, ulan mamaya. May dala ka bang payong? Umiling ako, hindi ko naisip iyon. Kumuha siya ng payong mula sa kanyang backpack at ibinigay sa akin, gamitin mo muna ito. Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Hanggang sa isang beses, bilang kinatawan ng mga magagaling na estudyante, nagbigay siya ng talumpati sa entablado. Saka ko lang nalaman ang kanyang pangalan, Yefeng. Simula noon, palagi ko na siyang napapansin, sadyaman o hindi. Seryoso siya sa pag-aaral, mahilig kumain ng hipon, ngunit ayaw magbalat ng mga ito. Sabi niya sayang sa oras, kaya hindi na lang kumain. Mahilig siyang makinig ng mga instrumental na musika. Maganda ang kanyang pagbigkas ng Ingles. Hindi siya masyadong mapili sa pagkain, ngunit kung may pagpipilian, hindi siya kakain ng kamatis. Alam kong nahulog na ako sa kanya. Pati si nanay napansin na. Sabi ni nanay, lagi akong ngumingiti ng mag-isa, tanong kung may boyfriend na ba ako. Sinabi rin niya na kung may gusto ako. Dapat kong habulin ng buong tapang, kung hindi, agawin ito ng iba. Naalala ko kamakailan. Ang isang babaeng malapit sa kanya. Tumulog ang alarm sa aking puso. Nang gabing iyon, sumulat ako sa kanya ng liham. Maraming pahina ang nailagay ko, ipinahayag ang aking pagmamahal sa kanya, ngunit natatakot akong matakot siya. Kaya sa liham, inanyayahan ko siyang magkita sa tabi ng lawa sa parke. Naisip ko, kailangan muna naming magkakilala. Nakiusap ako sa isang kakilala kong babae. Mula sa kanyang klase na ilagay ang liham sa kanyang lamesa. Pagkatapos, ilang beses akong dumaan sa harap ng kanilang silid-aralan. Nang bumalik siya sa kanyang upuan, nakita niya ang liham. Matapos basahin, direktang itinapon niya ito sa basurahan. Natigilan ako. Sa sandaling iyon, bigla siyang nahimatay sa tabi. Lalo akong kinabahan, halos tumigil ang puso ko. Diretso akong lumapit, binuhat siya. Tumakbo ako ng pinakamabilis patungo sa klinika. Buti na lang, mababang asukal lang sa dugo. Umiti siya at sinabi sa akin, "Sobrang kabado mo, akala ko may malaking nangyari." Marahil pagdating sa kanya. Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na maging kalmado. Balak ko sanang hintayin siyang magising, ngunit may kailangan ang aking tagapayo. Kaya kinailangan kong umalis agad. Sino bang mag-akala, ilang araw lang, kumalat ang balitang may girlfriend na siya. Halos mamatay ako sa lungkot, ngunit wala akong magawa kundi manahimik at hilingin ang kanyang kaligayahan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang babaeng iyon, matapos makasama siya, ay hindi siya pinahalagahan. Kalaunan, naghiwalay sila. Hanggang sa araw na yon, muling sumigaw ang boses na aking tinatago sa puso. Tinanong niya ako, "Ang 10 piso ba ito ang nahulog mo?" Diyos ko, gaano ako kaba noong oras na yon? Inanyayahan ko siya sa kape. Nakadagdag ako sa kanyang WeChat, ngunit bakit niya ako sinuklian ng pera? Nalulungkot ako. Pagkatapos, sa isang klase, lumapit siya at umupo sa tabi ko, inanyayahan akong kumain ng sabay. Tuwang-tuwa ako. Isang sikat na sagot sa internet, kumuha ng 10 piso. Tanungin kung sa kanya ito, pagkatapos magtungo sa supermarket para bumili ng merienda. Sadyang bumili ng marami. Para may dahilan upang idagdag sa WeChat at bayaran kanya. Ngunit kailangan kong magpanggap na kalmado at makinig sa guro. Sa totoo lang, kahit ako mismo ay hindi maintindihan ang aking mga sulat sa notebook. Sinabi sa akin ni Baining Bin na dapat akong magpakamahinhin sa harap ng mga lalaki, kung hindi nila pahahalagahan ang nakuha nila. Naniwala ako, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang dating nobya ay muling manggulo sa kanya. Ipinagtanggol ko siya at binalaan ang babaeng iyon. Hindi ko inaasahan na may kukuha ng larawan namin at ipopost sa confession wall na nagsasabing bagay kami. In-screenshot ko ang lahat ng mga komentong iyon at itinago, masayang-masaya ng ilang araw. Sinabi niya na gusto niya akong ligawan. Bahagya lang akong nagulat, ngunit hindi ko inaasahan na magte-text siya na galit siya sa akin at alam daw niya ang lahat ng iniisip ko. Sabay sabing huwag na akong magpakita sa kanya. Muli akong hindi nakatulog. Wala namang kwenta ang sinabi ni Baining Bin. Kalaunan, tinanong ko siya kung naaalala niya ang aming unang pagkikita. Sabi niya wala akong alaala. Medyo nainis ako. Matagal ko itong naalala, ngunit basta na lang niya ito itinapon sa isip. Pero tuwing umaga pagmulat ng mata, may isang malaking asawa na yakap sa dibdib. Wakas ng 3 tomo, buong teksto.